Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating hipilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga Evox PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gazi de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang pantay na pamamahagi ng tulong sa lahat ng naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang pangunahan ng Pangulo ang ikatlong pulong ng United Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ayon kay Castro, pinakukonsidera rin ni Pangulong Marcos sa komite ang pinakamabilis na paggamit ng pondo. Gayon din ang pagkakaroon ng long-term solution para tugunan ang mga problema lalo na sa fuel at oil supply sa bansa. Gamitin ang pondo sa pinakamabilis at kapaki-pakinabang na pamamaraan. Dapat ring siguruhin ang tuloy-tuloy na supply ng langis para sa patuloy na pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Bilin din ng Pangulo sa committee na kailangan pag-isipan ang long-term solutions lalong-lalo na sa fuel at oil supply sa bansa. Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tiniyak ng National Food Authority o NFA na nananatiling sapat at matatag ang supply ng bigas sa bansa sa buong taon. Ito ay sa kabila ng nararanasang pagtaas ng presyo ng langis sa merkado bunsod ng sigalot sa Middle East. Sa programang Global na Tayo, iniulat ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na mas agresibo na rin ang ahensya sa pagbili ng palay. Ngayon po, sa NFA naman, no? Ang atin pong stocks ay nananatiling healthy at 8.66 days to last, no? Kahit pa nag full blast tayo ng pagpapalawig, no, ng benting bigas, nananatili po na mataas ang level ng ating stocks. At ngayon nga, kasalukuyan medyo mas nag-aggressive na tayong bumili muli ng palay. Nagpapatuloy pa rin ang Palay Marketing Assistance for Legislators and Local Government Units o PALGO kung saan nagbibigay ng insentibo ang mga lokal na pamahalaan sa mga magsasaka na nagbenta ng kanilang palay sa NFA. Sa pamamagitan nito, mas nagiging kompetitibo ang presyo ng gobyerno kumpara sa mga pribadong trader na nagre-resulta sa mas malaking kita para sa mga magsasaka.
Ang PALGO po yung Palay Assistance Program ng Local Government Unit. Ito po yung programa na kung saan may mga ilang mga local government units na nagbibigay pa ng insentibo sa kanilang magsasaka na nagbenta sa NFA. Parang kunwari sa may bandang Bicol, 5 piso kada kilo, nagbibigay sila. Mayroong 2 piso, mayroong piso. So, yun po yung PALGO. Parang suporta pa ng local government unit sa lahat ng mga magsasaka nagbenta sa NFA. NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Palalawakin pa ng gobyerno ang 10 pesos per liter discount sa mga jeepney sa Metro Manila na kumukonsumo ng diesel. Una nang umarangkada ang pilot implementation ng programa nitong Lunes kung saan target na lumahok ang 52 gasolinahan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang mga kinatawan ng Land Bank of the Philippines sa pag-iikot para tiyaking nakarehistro sa LBP application at online ang mga kalahok na gasoline station. Hanggang nitong Martes sa 23 sa 52 gasolinahan ang nakarehistro sa Land Bank app. Samantala sa sandaling maging matagumpay ang programa sa Metro Manila, saka ito palalawakin sa iba pang bahagi ng bansa. Makikita rin yan ng mga kababayan natin or mga jeepney drivers. May signage din yan kung pwede silang mag-avail ng 10 pesos. There's no other requirement other than kailangan jeepney yung dala mo. Energy Secretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Aabot hanggang 1,500 piso kada linggo ang diskwento sa diesel ng jeepney at UV drivers para sa ilalim ng 10 peso per liter discount program ng pamahalaan. Bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno para ibsan ang epekto ng Middle East crisis sa sektor ng transportasyon. Tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang malakas na ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno para siguruhing tama at mabilis ang implementasyon ng programa. Inaasahang papalo sa mahigit 171,000 unit ang makikinabang sa hakbang sa buong bansa. Makakaasa po ang ating mga pampublikong sasakyan, itong jeepney at saka UV Express, ng maximum of 1,500 pesos po per week. Ngayon, kapag hindi po natin naubos yung 1,500 pesos, yan ba'y magke-carry over sa susunod na linggo? Hindi ho. Hindi po. So, kailangan na maubos that week. Yung 5 days po na sinasabi natin yung 1,500 pesos or 150 liters po, no, na kada linggo. Transportation Secretary Giovanni Lopez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno ang pagpapalawak ng diesel discount sa iba pang transport workers. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang jeepney at UV Express lang kasi ang nakikinabang sa naturang diskwento dahil sila ang kumukonsumo ng diesel. Ipinataw ang discount sa diesel sa mataas na bilang ng mga gumagamit nito. Itong mga TNVS natin, itong mga motorcycle taxi natin, gasolina po kasi ito. But sabi nga namin kay Secretary Sharon, if there's a way, this is just phase 1 ho, no? Naghahanap pa rin ng paraan ang DOE natin that we can replicate, hopefully, we can replicate the same program for other transport modes with respect also to gasoline. Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Asahan ang iba pang karagdagang tulong ng gobyerno para sa sektor ng transportasyon na apektado ng tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, bukod sa 10 peso per liter discount, mayroon ding emergency employment at iba pang fuel subsidy na ibinibigay sa mga apektadong tsuper.
Baka sabihin, 10 piso lang bawat litro to. Pero kung pagsuma total mo lahat yan, no, it will be more than that. You have the service contracting, you have the 10 pesos per liter. Meron pa tayong tupad na pinapa-launch din po yung. Tapos meron pa tayo yung additional AX at saka yung ating fuel subsidy program na tuloy-tuloy po ang programa. No? So all these put together, na-address na po yung ating mga problema ng ating transportasyon. LTFRB Chair Vigor Mendoza. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maayos na monitoring sa mga papasada sa ilalim ng Service Contracting Program tiniyak ng LTFRB. Si Marian Bastasa sa balita. Ngayong aarangkada na ang Service Contracting Program ay tiniyak ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang maayos na monitoring system sa mga papasada sa ilalim ng programa. Kabilang dito ang mga bus na dumadaan ng EDSA Carousel, feeder routes, modern UVs at pampasaherong jeep. Bago implementasyon, nakipagpulong pa si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II sa mga GPS o GNSS providers para matiyak ang maayos at transparent na paggamit ng mga tracking technologies para sa Service Contracting Program. Sa pulong tinalakay ang kahandaan ng mga provider, kabila ang suporta para sa mga sasakyang kinakailangan pagkabitan ng GPS devices bilang bahagi ng programa. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang teknolohiyang ito para mapalakas ang monitoring, maiwasan ang aberya at matiyak na maayos ang pagbabayad sa mga driver at operator. Samantala sa mga lugar na walang signal, magsasagawa ng manual monitoring ang mga tauhan ng LTFRB para masigurong tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng Service Contracting Program, babayaran ng mga operator at driver batay sa kilometrong kanilang tinatakbo habang nagbibigay ng hindi bababa sa 20% discount sa mga pasahero. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nananatiling maganda ang supply level ng fuel supply ng Pilipinas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring tumagal ang supply hanggang Hunyo. Aniya tatagal ang LPG supply sa loob ng 36 days, 49 days sa diesel, 54 days sa gasolina at 105 days sa kerosene. Kumpiyansa naman ang kalihim na hindi agad mauubos ang supply ng langis sa bansa lalo't may 50 days na para madagdagan ito. Maganda pa naman yung supply level natin, but that will depend also on what will happen with the Strait of Hormuz, anong availability ng oil sa ibang country. Pero maganda pong number na to kasi binibigyan tayo ng 50 days to make the replenishment. Makikipagpulong ang Department of Energy sa mga opisyal ng US Embassy para pag-usapan ng development hinggil sa napaulat na pagharang sa Strait of Hormuz. Kasunod dito na pakikipag-usapan sa Iranian Embassy para tiyaking sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. We will see how that pans out. Pero I'm supposed to be scheduled to meet them tomorrow but may mga complications lang. But yes, we are continuously holding dialogues with the other embassies, including the US also, for I think within the week. Energy Secretary Sharon Garin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinatrabaho ngayon ng Department of Energy o DOE ang pangmatagalang solusyon para matiyak ang katatagan ng supply ng langis sa gitna ng Middle East crisis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kabilang dito ang pagpapabilis ng paggamit ng rooftop solar at iba pang renewable energy. Paraan-anya ito para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa diesel. The DOE is continuing to work on some long-term solutions like fast-tracking rooftop solar, net metering, dinadagdagan natin yung mga renewable natin. Bakit kasi kailangan to? Kasi para hindi na tayo less and less dependent to diesel, we are less vulnerable to the Middle East war. Energy Secretary Sharon Garin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
2 buwan na VAT exemption sa langis upang maibsan ang energy crisis itinutulak ng House Panel Chair. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Ipinanukala ni House Ways and Means Committee Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo ang agarang 2 buwang pagsuspinde ng value-added tax sa mga produktong petrolyo bilang karagdagang hakbang upang maibsan ang epekto ng patuloy na krisis sa langis. Ayon kay Kimbo, makatutulong ito upang mapagaan ang pasanin ng mga Pilipino at magbibigay ng agarang ginhawa habang gumagawa ang gobyerno ng pangmatagalang solusyon. Binigyan diin niya na ang panukalang ito ay praktikal at makatutulong sa mga mamimili at inaasahang mas malaki ang pakinabang kumpara sa posibleng bawas sa revenue collection. Dagdag pa niya maaaring mabawi ang mawawalang kita sa pamamagitan ng mga nakolektang kita ng pamahalaan noong unang bahagi ng taon, kaya't ang panukala ay napapanahon at balansing tugon sa sitwasyon. Sa pagdinig ng Legislative Energy Action and Development Joint Committee, sinabi rin ni Kimbo na bukas ang Kamara sa iba pang hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng langis, kabilang ang suspensyon ng VAT. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang kasiguraduhan kung magkakaroon pa ng karagdagang rollback sa presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bawas presyo ngayon sa gasolina ay bunsod ng pansamantalang pagbaba ng global oil prices kasunod ng inanunsyong ceasefire ng Amerika sa Iran. Babala ng kalihim, posibleng hindi na magpatuloy ang kasalukuyang pagbaba ng presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. The DOE is continuing to work on some long-term solutions like fast-tracking rooftop solar, net metering, dinadagdagan natin yung mga renewable natin. Bakit kasi kailangan to? Kasi para hindi na tayo less and less dependent to diesel, we are less vulnerable to the Middle East war. Energy Secretary Sharon Garin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Direkta ang pakikinabangan ng low-income households o mahihirap na pamilya ang sinuspindeng excise tax sa langis. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Adriano, karamihan kasi sa kerosene at LPG consumers ay mula sa poor at marginalized sectors. Aniya, dahil sa suspensyon ng excise tax, inaasahang makakatipid ang consumer ng 36 pesos and 95 centavos sa kada 11 kilogram ng LPG cylinder, habang 5 pesos and 60 centavos sa kada litro naman ng kerosene. Sakaling palawigin pa sa loob ng 3 buwan ang suspensyon ng excise tax at isasama ang diesel at gasolina, ay maaaring umabot sa 43.6 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno. Assuming 100 USD price per barrel on average. So for full suspension of LPG and kerosene, the losses will be around 4.1 billion pesos for 3 months. Now, if you decide to include a suspension of diesel and gasoline and LPG and kerosene on top, it will be around 43.6 billion pesos losses in 3 months. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang targeted measures para alalayan ang middle-income earners na apektado ng Middle East tension. Ayon kay Adriano, kabilang dito ang posibleng pagpapalawak ng fuel discounts sa mga pribadong motorista. Ang direction po natin ngayon for now is targeted. Unahin po natin na yung most vulnerable, but that doesn't mean that we will not provide for the others, particularly the middle income classes. Pinag-uusapan po yan sa uplift at pinag-uusapan po yung ating mga rekomendasyon at mga options paano po matulungan ng lahat, not just the poorest of the poor, but also the middle income class. The Finance Undersecretary Carlo Adriano.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Panukalang tulong para sa middle class kinukonsidera sa Senado. Narito si Nympha Asuncion. Pinag-aaralan na ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian ang pagsusulong ng targeted subsidy para sa mga nasa middle class bilang tugon sa gitna ng epekto sa ekonomiya ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Gatchalian, nakita niya ang pangangailangan na matulungan din ang middle class na naapektuhan ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isaan niya sa kanilang mga proposal ay ang pansamantalang pag-absorb ng gobyerno sa binabayarang pension premiums ng mga manggagawa sa SSS at GSIS. Sa tulungan niya nito ay madadagdagan ang take-home pay at purchasing power ng mga manggagawa sa middle class. Sinabi ng senador na maaaring umabot sa 9 hanggang 10% ng kita ang maibabalik sa mga manggagawa kapag naisakatuparan ito. Kaya naman kung halimbawang kumikita ng 30,000 pesos kada buwan ng isang empleyado ay maaari niya itong makatanggap ng dagdag 2,000 hanggang 3,000 pesos. Giniit naman ni Gatchalian na kakayanin itong pasanin ng pamahalaan at tinatayang nasa 9 billion pesos kada buwan ang kakailanganing pondo para dito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, Department of Labor and Employment o DOLE tuloy-tuloy sa pagbibigay ng emergency work para sa manggagawang Pinoy sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. May report si Lawrence Tanhoco. Nagsagawa ng orientation ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa unang batch ng mga benepisyaryo ng tupad tuloy pasada sa lungsod ng Quezon. Kabilang sa mga rutang sakop ng programa ang Anonas o Aurora hanggang Lagro, Fairview Dahlia hanggang Cubao Arayat, Fairview Wet Market hanggang Cubao, New York at Lagro hanggang SM North EDSA na dinaraanan ng libu-libong commuter araw-araw. Layunin ng programa na matulungan ang mga tsuper ng pampaserong sakyan na apektado ng tumataas na presyuhan ng langis sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansamantalang hanap buhay at arawang sahod na katumbas ng minimum wage. Ayon kay Department of Labor and Employment Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, mahalaga ang papel ng mga tsuper sa ekonomiya dahil sila ang nagsisiguro ng tuloy-tuloy na biyahe ng mga manggagawa. Kasabay nito, isinagawa rin ng orientation para sa susunod na batch ng 279 beneficiaries na bumabiyahe naman sa rutang Alabang hanggang Zabote at Alabang hanggang Baclaran. Sa ilalim pa rin ng tupad, patuloy ang DOLE sa pagbibigay ng emergency employment sa iba't ibang sektor kabilang ang 400 benepisyaryo sa General Luna at Dapa sa Surigao na makatatanggap na rin ng sahod para sa 10 araw na trabaho. Sa coastal rehabilitation naman, pagpapaganda ng pasilidad at community gardening na may kabuang pondo na umaabot sa 101.82 million pesos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nasa pagitan ng 14 billion pesos at 25 billion pesos ang inaasahang matitipid ng gobyerno sa pamamagitan ng cost-cutting measures. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Adriano, batay ito sa pagtaya ng Department of Budget and Management at saklaw ang austerity measures na ipinatutupad mula Abril hanggang Desyembre. Karamihan sa inaasahang matitipid ng gobyerno ay mula sa energy conservation measures na ipinatupad mula nang lumala ang krisis noong Pebrero, kabilang ang pagpapatupad ng 4-day work week sa mga government agency. Dagdag pa rito ang pagpapaliban ng out-of-town seminars at pagbawas ng face-to-face meetings, kabilang ang paghahanda ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN Summit ngayong taon. According sa DBM, di po kami ang nag-compute nito, DBM, it's ranging from 14 to 25 plus. But the DBM can provide more details on this. I think it's until December, from April to December. Undersecretary Carlo Adriano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Okay, pansamantala muna nating puputulin ang ating balitaan dito po sa programang Ang Pilipinas Ngayon upang bigyan daan ang pulong balitaan naman mula sa Malacanang Palace. Kasama po ang ating mga reporters sa Malacanang. Pinangungunahan po ito ni Undersecretary, Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Under Secretary Claire Castro. Magandang araw. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Nagpapatuloy mula nang sila ay makauwi sa bansa. Kaninang umaga, personal na pinuntahan ng Pangulo ang Leyte National High School Gymnasium sa Tacloban City, kung saan ginanap ang bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair at ang Balikturo, A Hero's Journey Way Home. Nakasalamuha ng Pangulo ang mga OFW job seekers kasama sina DMW Secretary Hans Kakdak at DepEd Secretary Sonny Angara. Ang programang ito ay isa sa maraming hakbang ni Pangulong Marcos Jr. upang mabigyan ng tulong ang mga kababayan nating OFWs na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Layunin din itong mabigyan ng kalinga ang mga OFWs sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial support mula sa DSWD at OWA. Kaalaman mula sa pagsanib puwersa ng DepEd, TESDA at CHED at kabuhayan mula sa DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Isinulong din ang Sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPIMS program ng DMW at DepEd. Layunin nito na tulungan ang mga OFWs na nakapasa sa licensure examination for teachers upang makapagtrabaho sa pampublikong paaralan sa bansa. Makatutulong ito sa paglutas sa kakulangan ng teachers sa bansa. Binigyan diin ng pamahalaan na hindi matatapos sa pagpapauwi sa mga OFWs ang tulong ng pamahalaan, kundi hanggang sa pagdating nila dito sa Pilipinas at hanggang sa kanilang muling pagbangon. Mahigit 65,000 ang mga guro at prinsipal sa Pilipinas na promote sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy ang pag-iikot ni Pangulong Marcos Jr. sa Pilipinas upang personal na masaksihan ang promotion ng mga guro at prinsipal sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system na pinapatupad noong 2022 pa. Kaninang umaga, personal na nasaksihan ng Pangulo ang oath-taking ng 2,121 teachers at principals sa Eastern Visayas na ginanap sa Tacloban City Convention Center. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., asahan ang mga guro at principals na marami pa sa kanilang hanay ang mapopromote sa darating na buwan. Layunin nito na masigurong wala ng teacher ang magre-retire na Teacher 1 at hindi na nila kailangan pang maghintay na mahabang panahon upang matupad ito. Libo-libong non-teaching positions din ang binuksan upang mabawasan ang admin tasks ng ating mga guro at principal. Aabot din sa 10,000 pesos na teaching supply allowance ang nirelease bilang suporta sa pagbili ng mga teaching supplies at materials. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang mahalagang tungkulin ng mga guro upang mahubog ang kaalaman ng mga kabataan, lalo pa at naging hindi tiyak ang takbo ng mundo noong nakaraan. Muli, pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga guro at prinsipal para sa kanilang dedikasyon upang linangin at hubugin ang kakayahan ng bawat mag-aaral. And I'm very, very happy to be here, to be a witness to the continuing program that we have, that will fulfill my promise during my SONA that they will not be, wala na mag-retire na Teacher 1. Under the ECP system,
teachers now have two distinct pathways. It can be classroom teaching or school administration. As we always remember that our future rests on the young minds that are in your hands and in your care, and that you will help nurture today so that we have a brighter tomorrow. The nation, the entire Filipino nation, joins you in recognizing your achievements and affirms the greater responsibility that we have entrusted to you. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, si self-confessed aide Ramil Madriaga claimed during the House impeachment hearing that former President Rodrigo Duterte and some retired military generals allegedly discussed plans to unseat President Bongbong Marcos, including a supposed assassination plot. He also alleged that there was a deal between the Marcos and Duterte camps for the president to step down by 2025 or pwersahan daw po siyang papaalisin sa pwesto. Given the gravity of an alleged assassination plot against the president, will Malacanang order a separate and full-scale investigation on the matter? Sa ngayon po ay aalamin natin ang buong katotohanan rito. Pero ang pinag-usapan na ni Mr. Ramil Madriaga at ng dating Pangulong Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman, kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Pero ma'am, how concerning po itong mga ganitong lumalabas na plano of alleged assassination? And this is not the first time na parang may threat din po sa naging buhay ng Pangulo. Recently, si Davao Mayor Baste Duterte, sabi niya, ang gusto niya rin po ay ulo ni PBBM. Ano po ang komento ng palasyo dito, ma'am? Hindi na nga po nabago ito, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimula na nga po ito ng Vice Presidente, nadinig na rin po natin, si Mayor Baste Duterte. So, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. So the palace po is asking the NBI or NBI na po to do their own investigation? Ang NBI na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Last na lang po, ma'am. Today's briefing, Senator Amy Marcos publicly appealed to her brother, the president, saying he knows the truth and should correct what described as false claims. Ginagamit daw po si Ramil Madriaga ng mga politiko. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Good afternoon, Yusek Claire. Have you spoken to the President about these revelations by Mr. Madriaga? Sa ngayon po ay pinaalam po natin kung ano nangyari at ang palasyo naman po ay nagmo-monitor para ipaalam po sa Pangulo kung ano po ang nangyayari. And any reaction from him? Did he say that that's an incredible claim, that there was an agreement with the Duterte camp, that he will step down in 2025? May ganun po ba? Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. So nag-react nga po ba siya? Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Okay. Last po. There were attempts to put into question the credibility and character of Ramil Madriaga by some members of Congress. Kayo po, ma'am, as a trial lawyer, how do you assess the credibility of Ramil Madriaga as a witness? As a trial lawyer, not as a palace press officer. Ang isang tao, kahit ikaw man ay kriminal, o ikaw man ay sinasabing nagbebenta ng ligaya, kapag ikaw ay may kaalaman at insider ka, hindi pwedeng isawalang bahala ang iyong sasabihin. Hindi questionable ang kredibilidad anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya.
Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tuloy po ba yung filing of cases against fake news peddlers and this week? And na-identify po ba natin kung sino-sino yung mga nasa likod, individual man o grupo ito, Yusek? Magsasampa po ng kaso ng further investigation ngayong hapon. At yes, meron pong 3. Can we name names? Kapag ka po na ibigay na po ang dokumento sa DOJ, ibibigyan po namin kayo ng kopya. Malalaking personality ito, Yusek. Yes. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, ma'am. Good afternoon po. Balikan lang natin yung nangyari noong Lunes na nag-jogging ang Pangulo at nag-post na naman po si dating spokesperson Harry Roque at sinabi niyang, and I quote, mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung ano pa talaga ang kanyang health condition. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. At tandaan po natin, kahit naman po noong nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po, nandiyan po si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nang galing lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Ma'am, on another topic naman po, yung pinaka-latest is sa patuloy na hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment proceedings. Ano po ang nakikita niyong ang masasabi ng palasyo tungkol dito? Choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ng katotohanan at yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Palace's reaction about the filing of petition of the United People's Initiative? Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the President to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue ng walang basihan. So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At ating ipapakitang muli, no? Isa itong article na sinulat, babangkitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligan. Okay? So, ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President, referring to President Duterte at the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ma'am, isa pa po, ipinunto rin po kasi nila doon sa kanilang
petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Are we not transparent? You have seen the president working. You have seen the president reporting face to face, personal pa. So unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the president to do that based on the Supreme Court decision. Thank you, Sec. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Cavite Representative Kiko Barzaga has called for the ouster of the president, claiming na si presidente yung nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Sabi niya, lumalaban pa rin siya kahit pinakulong siya and kailangan na raw pong tanggalin si Pangulo sa posisyon dahil sa ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control and masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Baka lang po may comment ang palas, ma'am. Yan ang problema sa atin, di ba? So alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa niya. Sa mga ganitong klaseng tao po, alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer, sakim sa kapangyarihan. Itong mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Kayo na lang po sa mainstream media at matitinong nasa SOCMED, kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Ma'am, yung statement lang po ni Congressman, as a lawyer, ma'am, makikita nyo rin po ba ito na inciting to sedition na rin yung ginagawa niya? Obviously, yes. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Earlier today po, si Vice President Sara Duterte issued a statement regarding the impeachment proceedings yesterday and she did not directly address the allegations on corruption. She chose to focus on the law school issues. And at the end of that statement, she said na the government failed to give relief to the public in this price crisis because the public funds are being used for political maneuvering. Ano po ang reaction po ng Palace po dito? Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Halos 2 oras. Natapos na nga po ang lunchtime, hindi pa po tayo nakapag-lunch para lang matapos ang ating briefing. Sa oras na yun, wala man lang ba siyang nalaman at nakita at narinig kung ano-ana ang mga programa ng Pangulo. Nakakalungkot para isang public servant, no? Nakakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Ma'am, on another matter po, the Ombudsman is investigating 26 lawmakers na allegedly ay involved po sa infrastructure scandal, no? Not just flood control but infrastructure scandal. May knowledge po ba tayo dito or ano po ang masasabi po natin? Well, trabaho po mismo ng Ombudsman, ng DOJ, ang pag-iimbestiga po dito. So, maganda po yan na pangitain at senyales na patuloy at porsigido po ang Office of the Ombudsman na tutukan ang korupsyon na naganap kahit ngayong administrasyon na to at noong nakaraang administrasyon. Maganda po yan. So we are seeing more names po being implicated in this scandal po.
depende na po yan sa maiimbestigahan po ng Office of the Ombudsman. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Microphone, please. May dito. Kay Mase. Good afternoon po, ma'am. Reaction lang po regarding po dun sa recent IMF at saka Moody's projection po sa economic growth ng Pilipinas. Confident pa rin po ba ang Marcos administration if it will still achieve upper middle income status and its poverty reduction targets within the Marcos administration po? Although sabi nga natin na hindi ginusto ng pamahalaan at ng Pangulo ang nangyayaring kaguluhan po sa Middle East, minabuti po natin na kunin na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca patungkol po dyan. Ibibigay ko po ang kanyang mensahe and I quote, "By July 2026, the World Bank will indicate whether we have met the income threshold for upper middle income status based on 2025 performance. Formal classification may require additional years of sustained results. We remain confident this will be achieved within the term of the Marcos administration. Despite geopolitical tensions and heightened uncertainty, we will stay the course in stabilizing the economy and strengthening social protection to sustain poverty reduction." Thank you po. Another topic po, ma'am. I-clarify lang po namin kung may flagship project po ba ng Marcos administration yung naapektuhan na ng ongoing austerity measures. Sa ngayon po ay hihingin ko po muna at ibibigay ko po sa inyong detalye. Thank you po. Follow-up question mula kay Chloe Hufana, Business World. Yusek, also on the IMF, they cited po a weaker than expected reform momentum, a sharp decline in public investment and confidence as key drags for its slashed forecast. What specific steps is the President taking to reverse these in the near term? Well, alam naman natin po kung ano pong ginagawa ngayon ng economic team, pati po sa pangunguna rin po ni Secretary Arsenio Balisaca. Sinabi niya rin po ito, in I quote, most Asian economies are likely to miss their growth targets this year due to global supply chain disruptions and heightened uncertainty from the Middle East. So sa ngayon po, kahit ano po ang naranasan natin ngayon dahil dulot ng gulo dito sa Middle East, pinagsusumikapan po ng gobyerno na maibsan or maiwasan, mabawasan ang naranasan natin na hirap dulot ng krisis sa Middle East. So patuloy pa rin po ang pagpapalago ng ekonomiya. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi ma'am, on a different topic lang po. Another lawmaker supported the proposal to suspend the pension premium sa members po ng state-run pension funds. Senator Sherwin Gatchalian is proposing the Protect program where the government will temporarily shoulder the contributions of employees para po sa SSS and GSIS as a measure to the middle income class. So, how does the Palace view this proposal and kakayanin po ba ng pondo ng pamahalaan na sagutin yung pension premium ng mga members? Yan po ang aaralin. Pero sa ngayon po, meron na pong ginagawa na ang SSS, ang GSIS at pag-ibig para sa ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring gulo dito sa Middle East. Sa SSS po ay meron na po silang aabot po sa 60 billion pesos financial assistance and benefits para sa mga miyembro, pensioners at sa mga employers sa kanilang mga loan programs at yung early implementation ng 2026 pension increase. At nandun din po yung loan penalty condonation, pati po sa employer na patungkol po sa contribution delinquency. Ay meron na rin pong relief na ibinibigay po ang SSS. Ang GSIS naman po, sa ngayon, meron pong tinatawag na Balik Ginhawa Program. Ito po yung 3 buwang loan moratorium. I-refund muna para po magamit ng ating mga kababayan at babayaran po nila ito nang wala pong tinatawag na interest. At meron na po, sa ngayon po ay meron 297,162 out of 353,667 applications na nag-qualify na po para dito sa Balik Ginhawa Program. Sa Pag-ibig naman po, nag-announce po ang Pag-ibig na special benefits package para po sa mga repatriated OFWs.
At pwede pong ma-withdraw up to 100% ang Pag-ibig regular savings and modified Pag-ibig 2 savings bago po ito mag-mature. At makaka-avail din po sila ng 3 buwang moratorium sa kanilang housing loan payments na walang interest at walang penalties. Thank you, ma'am. Isang follow-up lang po doon sa question ni Kuya Alvin kanina, doon sa magpa-file po ng complaint against po doon sa mga nagpakalat ng fake news sa health ng Pangulo. Last Monday po si Senator Amy, nagbanggit po siya ng statement related din sa health ni President Marcos. And later that afternoon, si Pangulo po, siya po yung mismo nag-debunk ng mga claims about his health. Possible din po ba na makasama sa mga irereklamo ang kapatid ng Pangulo? Kung si Pangulo pang tatanungin natin, buong pagmamahal, buong paggalang ang ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Hindi po siya kakaibang kapatid. So, yun po ang ugali ng ating Pangulo. So, ang NBI po, depende na po sa NBI yan kung paano nila itong iimbestigahan. Thank you po. Wala nang katanungan mula sa MPC. Balik sa iyo, Claire. At bago tayo magtapos, bilang tugon sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr. na mabigyan ng tuloy-tuloy at dagdag na mapagkakakitaan ang mga kababayan natin sa sektor ng transportasyon, tupad tuloy pasada program inilunsad ng pamahalaan. Ang naturang programa ay bunga ng pinagsanib na puwersa ng Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Bienvenido Laguesma at ang Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Banoy Lopez. Layunin nito na mabawasan ang pasanin ng mga drivers at iba pang manggagawa sa sektor ng transportasyon, dulot ng gulo sa Middle East at madadagdagan ang kanilang kita sa pang-araw-araw. Inilunsad ang programa noong Lunes, April 13, kung saan aabot sa 134 na public utility jeepney driver beneficiaries ang una nakatanggap ng minimum wage sa loob ng 20 araw. Dagdag pa ito sa kanilang kita. Saklaw sa unang implementasyon ang programa ang mga drivers na may rutang Anonas, Aurora, Lagro, Fairview, Dahlia, Cubao, Arayat, Fairview Wet Market, Cubao, New York, at Lagro, SM North, EDSA. Ngayong araw aabot sa 400 beneficiaries mula sa General Luna at Dapa sa Surigao ang mabibigyan ng 10 araw na minimum wage sa March 24 hanggang April 7. Sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa ibayong dagat, walang patid ang Pangulo sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Makakaasa ang lahat na prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng sabayanang Pilipino. Walang maiiwan sa bagong Pilipinas. At bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement. The President has accepted the resignation of National Security Advisor Eduardo Año. Secretary Año has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. His leadership has helped maintain stability and protect the welfare of our citizens. The President has appointed Eduardo Oban Jr. as his successor. Secretary Oban is a former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and a graduate of Philippine Military Academy class of 1979. He has extensive experience in military operations, defense planning, and national security, having also served as Deputy Chief of Staff for Plans, J5, and head of the Visiting Forces Agreement Commission. With this depth of experience, the President is confident
that Secretary Oban will provide steady and capable leadership in advancing the country's national security priorities and ensuring continuity in the government's efforts to keep the nation safe and secure. End of quote. Thank you. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Inyo po napakinggan ang naging pulong balitaan kasama po si Presidential Communications Office, PCO Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Susunod na po ang ating balitaan para sa regional news sa pagbalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga responder sa Agno, Pangasinan, sinanay para sa mas epektibong pagtugon sa sakuna. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Pinabiskag ya lokal a gobyerno ya Agno Pangasinan so preparasyon ya Emergency Response Team o ERTDA dyan panamaglay ya apat agaw ya Capability Enhancement Training ya saygat mato at lalo na paaligwas so panresponde at saray insidente tan kalamidad. Say admin tan training section so ang idaulo at panagpasal say programa at akasentro at panaaralam na pikakabat tan dunong na saring miyembro ya ERT dyan panamaglay yan ang tutumbukan iran paliwawa tan praktikal iran aktibidad. Personal na bimisita si Agno Mayor John Celeste at sayan aktibidad no inara pinasasagturay mibibiyang ya paaligwasan so panagpasalda tan undangal at saray leksyon. Indanat ya alkalde so kaimportantian na panagmaliw ya lawas si akaparaan tan epektibo at pangitar ya serbisyo at emerhensiya aliwalabat ya parad komunidad no ingan patimat at mismon pamilya na saray responder. Unang at MDRRMO say training at sakay ya paraan kaya napabiskag sumural na saray frontliner laut ladyad pa na maglay ya direktan pitungtong tan inspirasyon na saray leader ya balay. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para the Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. BIR Mountain Province naglatag ng Tax Assistance Center sa iba't ibang bayan upang mapagaan ang tax filing at pagbabayad ng buwis. Pinapaalalahanan din ng mga taxpayer na magbayad ng maaga upang makaiwas sa multa at iba pang parusa. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Nang ipatakder ti Bureau of Internal Revenue District Office ti Mountain Province, kadagiti tax assistance centers iti naduma-duma munisipyo, amang ipaay iti tax filing assistance, electronic filing, ken electronic payment para kadagiti taxpayers. Nang rugi ti serbisyo da iti Lunes ken agpatingga ita am Miyerkules, ma-avail ti taxpayers dagitoy a serbisyo, ijay Barlig, Upper ken Lower Baoco, Besao, Natonin, Sabangan, Sadanga, Sagada, Paracelis, Kentadyan. Impalagip ti BIR kadagiti umili agun dawayan daytoy a serbisyo ken agbayad iti buwis iti naituding a panawan tapno maliklikan ti penalties ken interest gapo iti delay. Tinasapa a panagfile ken panagbayad iti buwis ket makatulong tapno nalaka napartak ken awan ti taktak ti umili iti obligasyon da iti gobyerno. Narpos na Bontoc DZRA, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Second batch ng TODA sa Batangas City tumanggap na ng cash assistance para sa mga Chuper 2026 program. Detalye mula kay May Formara ng RP Lucena. Natanggap na ng mga miyembro ng Batangas City Federation of Tricycle Operators and Drivers Association o BAFTODA ang tig 5,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Cash Relief Assistance para sa mga Chuper 2026 program. Ayon sa Batangas City PIO, kabilang sa mga nakatanggap ang 38 taong gulang na driver ng linyang G5 na si Joven Evangelista, residente ng Barangay Palyocan East. Ayon sa kanya, dati ay nakapag-uuwi siya ng 700 pesos bilang boundary para sa kanyang pamilya. Ngunit bumaba ito sa 200 pesos dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Madaling araw pa lamang ay pumila na siya upang makakuha ng ayuda, kaya malaki ang kanyang pasasalamat nang mapasama siya sa 2,180 na benepisyaryo. Samantala, inaasahan namang susunod na makakatanggap ng cash assistance ang mga jeepney driver, TNVS driver, motorcycle taxi drivers at delivery riders sa Batangas City. Ayon sa CSWDO, nakatuwang ng DSWD sa distribution, magkakaroon din ng special payout para sa mga hindi pa nakaka-claim ng ayuda at sa mga karagdagan pang benepisyaryo. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of the Interior and Local Government Assistant Secretary Lilian De Leon pinuri ang mga implementasyon ng EU-PH Green Economy Partnership Project sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Imbisita ni Lilian De Leon, DILG Assistant Secretary for International Relations, ang implementasyon ni ang EU-PH Green Economy Partnership Project nga intrabangan ni ang gobyerno yang Puerto Princesa i-collect nga ing ponduan ni ang European Union. Nagpakon opisyal sa Circular Economy Learning Hub sa Barangay Siksikan igdigi ing pasanag ang eco-collect management. Ang tanan nga operasyon katabi digi ang pagkolekta, pagbuhat ang waste segregation, ig pagbibenta ang mga recyclable materials kapareho ang plastic ig salsalin sa andang junk shops. Ing dayaw da ni Asek De Leon ang dedikasyon ni ang mga eco-warriors ing papakitaan da ang gagma sa andong masigkataw sa inding komunidad ig sa ating nasyon. 3 ka forum sa Barangay Siksikan ang nagalaluwa nga pilot site sa ang eco-collect project kung sa din aktibo nga itupad ang waste segregation alin sa mga 3 ka gatos nga pamalay-balay nga sakap ang nasambeng nga proyekto. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bayan ng Calbiga at Pinabacdao, Samar, nagpulong para sa paglutas ng land dispute. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Nagkatitirok ang mga opisyal sa Bungto San Calbiga ngan Pinabacdao Samar, kaupod ang Senro Santa Rita para sa usang land dispute settlement meeting agud masolusyonan ang issue sa giutan sa duha nga bungto. Antes sa diskusyon, naghatag sa background si Engineer Leonor Habonete mahitungod sa kasaysayan sa land dispute, mga anay engagements ngan kahinungdanon sa maabot nga kasarabutan. Ginpresentar naman ni Engineer Lea Reyna ang agenda nga naglakip san pagrepaso san giutan ngan land claims, pagpresentar san technical ngan legal nga basihan ngan paghatag higayon sa duha nga panig para magklaro san era mga posisyon. Nagpadayon ng open forum kundi ginistoryahan ang mga isyu ngan ginusisa ang posible nga solusyon, pinaagi san klaro ngan abyerto nga pag-istorya. Sugad nga sunod nga petad, nagkasabot ang duha nga LGU nga maghimo san dugang nga ground survey sa Pinabacdao, kaupod ang mga representante sa Calbiga. Nakaplano liwat ang sunod nga meeting sa Hunyo 2026, agud hulos na nga marisolba ang issue. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog,
Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilegal na minahan sa bayan ng Cantilan, Surigao del Sur ni raid ng mga otoridad. Magulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Malampusong napasira sa Department of Environment and Natural Resources kun na DNR Caraga Region ang usa ka illegal nga minahan nga nag-operate dito sa lungsod sa Cantilan, Surigao del Sur. Sa mga operasyon, arestado ang siyam ka Chinese nationals ug usa ka Pilipino gandalang bigit sa big-scale illegal mining. Pinagi sa gilusad nga anti-illegal mining operation kaabag ang kapulisan, kasundaluhan o NBI dito sa Caracan River, Barangay Lobo, nakupiska sa mga otoridad ang mga heavy equipment, iyon man gold ore materials nga mobarol sa di muminos sa 50.5 million pesos. Ilangkuban kini sa unom ka heavy equipment units, generator sets, fuel containers ug mga steel frames nga dunay traces sa gold. Ang mga nasikop nga mga individual ang ikusdiya na sa Cantilan Municipal Police Station kang sa gikasuhan sa paglapas sa Section 102 ug 103 sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, Section 20 sa Expanded National Integrated Protected Area System o Section 7 sa Chainsaw Act. Gikan sa Radyo Pilipinas Sandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine National Police o PNP at Department of Tourism 9 naglunsad ng Top Cop Seminar sa Sulu. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Formal na tiyagnaan sinis ninyaon pichahang putag 2 simulan yan April in Tourist Safety and Security Seminar for Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection ato TOPCAP. Liamuran si magut pakaiman mga tauhan sin Sulu Police Provincial Office ato Sulu PPO, Cap Police Senior Superintendent Chulas Rimkasim Barangay Asturias, Sulu. Alim adlaw paganad, gikuon mapalaumpain pamaham si mga kapulisan na pagdihil mareo services, iban protection ng mga tourist ato bisita pakauman nila. Peguhanan in pakaradyaan ni nga PNP Pro 9 Hagagi Police Captain Annalisa T. Miro, Chiefs and SOS ibang Department of Tourism 9 Regional Director Dara May Cataliuna. Abaytay Patrolman Macraven B. Fernandez sa lavideng seminar na onday sab in pagbinisita nila pa mga tourist destination Halupasug, Benasindaro, Chambangan, ibang Tambuang Falls sa Maymbuga. Giuon matalo sinasabot seminar hadumatong Jumatini bidyang putag 2 simulan April tahon 2 bukaw tag unom. Dahil nga RP Holon, Nurida Salip Julkiram, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, magpapaalala muna ang himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o mali ginagawa ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
Pinalawig ng Bureau of Customs o BOC sa 3 taon ang validity ng importer accreditation. Sa ilalim ng bagong polisiya, mayroon na lamang one-time payment ng accreditation ang importer sa halagang 5,000 piso na siya namang valid o tatagal ng 3 taon. Ang bagong fee ay mas mababa kung iahambing sa dating 6,000 singil kung susumahin ang gastos mula sa kaparehong panahon. Upang mapanatili naman ang compliance, minamandato ang importers na magsumite ng kanilang annual reports sa loob ng 30 araw ng kanilang accreditation anniversary. Kapaloob din sa bagong polisiya ang automatikong renewal ng importers na may hindi bababa sa 6 na taong uninterrupted at compliant na accreditation. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, layunin ng reforma na mabawasan ang red tape at makalikha ng mas epesyenteng trade system na kayang punan ang consumer demand at suportahan ang lokal na industriya. Gamit din anya ang hakbang ay matutulungan din ang mga negosyo na makapag-focus sa pagpapalago kaysa maabala ng mga administrative requirement, salig na rin sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipromote ang business-friendly environment at mapatatag ang trade competitiveness. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinalugod ng American Chamber of Commerce of the Philippines o AmCham ang hakbang ng pamahalaan para sa mas pinalawig na work-from-home arrangement. Ginawa ng AmCham ang pahayag makaraang aprubahan ng Fiscal Incentives Review Board ang pagpapataas ng work-from-home limit sa ecozone-based firms mula 50% patungong 90%. Sa ilalim ng bagong polisiya, pahihintulutan ang investment promotion agencies na irehistro ang business enterprises na maka-adopt sa mas flexible na work setups habang patuloy itong nakakabenepisyo sa mga umiiral na government incentive. Ayon sa AmCham, ang nasabing desisyon ay magbibigay sa mga kumpanya ng operational flexibility sa gitna ng mga nagsisitaasang gastusin bunga ng nagpapatuloy na krisis sa pandaigdigang enerhiya. Nakatutulong din nila ito para gawing stable at predictable ang business environment na siyang mahalaga sa mga mamumuhunan. Kalakip nito, binigyang diin ng grupo na ang mga flexible na polisiya kaysa ang mga mahihigpit na patakaran ay magme-maintain sa productivity at competitiveness ng mga negosyo. Kasabay nito, hinikayat din ng AmCham ang pamahalaan na siguruhing ang polisiya ay mananatiling inklusibo, adaptable at may malinaw na panuntunan sa itatagal nito. Binigyan din nito ang patuloy na dialogo sa pagitan ng public at private sectors bilang susi sa epektibong implementasyon ng polisiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Abril 15 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 86 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 47 pesos and 10 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 78 centavos sa China yuan, 7 pesos and 64 centavos sa Hong Kong dollar, 81 pesos and 23 centavos sa United Kingdom pound, 70 pesos and 60 centavos sa palitan sa euro, 43 pesos and 49 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 95 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayan na ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po na Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang maikling paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita, unahin natin ng tennis. Hindi na makakabante sa next round ng Porsche Tennis Grand Prix si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos na mapayukod ng Filipino-Canadian na si Leylah Fernandez 1-6 at 4-6 mula sa kanilang pagtutuo sa Stuttgart, Germany, Miyerkules ng umaga sa Pilipinas. Sa unang set pa lamang ay nakuha agad ni Fernandez ang rhythm mula sa pag-establisa ng 5-0 lead bago nakabawi ng 1 punto si Ayala. Hindi naman na ito pinatagal ng kasalukuyang world number 25 at tuloy ang isinara ang first frame. Sa ikalawang set, sinubukan ng world number 45 na si Ayala ang pagkuha ng tempo, bagay na kanya namang naisakatuparan sa kasagsagan, ngunit naagaw naman kinalauna ni Fernandez para isara ang match. Dahil sa talo, exit na sa contention si Ayala, habang kambyo naman sa next round si Fernandez. Matapos ang Stuttgart meet, babiyahe naman si Alex pa Espanya para salihan ang Mutua Madrid Open, ang kanyang unang WTA 1000 event sa clay season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa basketball. Dominanting performance ang inilabas ni TNT Import Ball dahilan para magapi ng tropang 5G ang Blackwater 99-94 mula sa kanilang salpukan sa PBA Season 50 Commissioner's Cup nitong Martes. Pinangsangkalan ng 7'3" standout ang explosive na 48 points, dagdag pa ang 11 rebounds at 7 blocks dahilan para mapawalang saysay ang bagong taktikang dala ni newly installed bossing head coach Pat Aquino. Highlight sa sagupaan ng dalawang team ang crucial defense ni Ball sa final seconds na siyang tumapal sa tangkang counter-attack ng bossing, partikular ni Robert Apsio III. Bukod sa TNT Tower, nag-ambag din ng 10 points para sa tropa si veteran Jason Castro, habang naging sandigan naman ng Blackwater si Apsio mula sa kinamada nitong 36 points. Dahil sa panalo, lawig sa 4-2 ang record ng TNT at naistablisa ang third place sa kasalukuyang standings, habang baba naman sa 1-5 ang record ng bossing, kasalo ang Converge. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa volleyball naman, finals bound na ang Signal Super Spikers matapos na dikdikin ang Creamline Cool Smashers 25-13, 13-25, 25-16 at 25-16 sa kanilang bakbakan sa PVL All-Filipino Conference Martes ng gabi. Arriba sa opensa ng Signal ang triple-double performance ni Vanny Gandler na kumamada ng 24 points, 10 digs at 10 receptions dahilan para hindi na papormahin sa third at final sets ang Creamline. Bukod kay Gandler, maganda rin ang mga nailatag na pagkakataon ni setter Gil Cayuna. Para sa opensa, sahog pa ang asistente na Tin Chamzon, Erica Santos at Roselyn Aquino. Bagaman naging sandigan ng Cool Smashers ang naipong 17 points at 10 points sina Bernadette Pons at Gemma Galanza, hindi ito naging sapat para pahupain ang bagsik ng Super Spikers. Dahil sa panalo at pagkakatanghal ng 2-0 record, secured na ng Signal ang finals berth, habang abangers naman sa kung sinong mananalo sa knockout match sa pagitan ng Creamline at Farm Fresh. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, balik na po tayo sa Ang Pilipinas Ngayon program, kasama po si Ms. Bea Gasa de Guzman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Ucias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.